Magandang umaga po sa lahat ng nakatunghay ngayon dito po sa ating programa na Daily Mana. Ginaganap tuwing Lunes hanggang Sabado sa ganap na ikapito ng umaga. At ang gagamitin po at kakasangkapanin ng Diyos para sa inyong lahat, Alice Serrano po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami ay bumangon muli, malakas, masigla ang aming katawan. Salamat po rin sa pagkakataong kami ay makakapakinig ng mga salita mo na tunay ngang gagabay at papatnubay sa aming pang-araw-araw na buhay at habang hinihintay po namin ang iyong pagbabalik. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na ang aming mga puso ay sabik na makinig, gayon din naman magmimithi na makasunod sa kalooban mo at sa bawat aming natututunang salita mo. Maraming po salamat at hipuin mo mga puso ng mga tao pa na nagbabrowse sa oras na ito. Dalangin ko magkaroon po sila ng kawilihan o na makinig din dito sa aming programa. Salamat at hipuin mo ang puso ng bawat tagapakinig at ikaw ang umabot sa kanila habang nangangaral po ang iyong lingkod. Marami po salamat. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. At sa umagang ito ay ating pong tatalakayin ang larawan ng tagasunod ni Kristo. Hanguin natin sa aklat po ng Juan 8, talatang 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So, dun po tayo sa tunay na tagasunod ni Kristo. Alam niyo po si Juan na mapagmahal. John the Beloved po ang naging tatak niya. Siya po yung may akda ng Ebanghelyo ng Juan, gayon din yung unang Juan hanggang ikatlong Juan. At maging ang pahayag, siya po ang sumulat. Siya ay tinuring na isa sa mga tunay na tagasunod ni Jesus o alagad ni Jesus na kanyang minamahal. Siya ay tagasunod. Ulitin ko lang po. At sa aklat po ng Juan 13, talata pong 23, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Yung po sa teksto na yon o sa talatang yung tinutukoy na si Juan ay tunay na malapit kay Jesus Christ. At bilang isang alagad na malapit sa puso ni Jesus, tumanggap siya ng mga kapahayagang nagmumula sa Diyos upang malaman po natin yung larawan ng tunay na mga alagad ni Jesucristo. Yun po ay ipinahayag po yan kay Juan. Ating siyasatin ang larawan ng mga tagasunod o tunay na tagasunod ni Kristo batay sa aklat ni Juan. Sa gayon, mapatunayan natin ang kahalagahan ng pagiging tunay na tagasunod ni Kristo. Ang una po ay ang tunay na tagasunod ni Kristo, alam niyo po, sila ay mga saksi. Kaya sila po ay mahalaga sa ating Panginoon. Ang salitang saksi ay nagpapahiwatig ng ating gampanin bilang tagapagpaaninag ng liwanag ni Kristo o tagadala ng liwanag. Kailangan nagre-reflect sa bawat tagasunod ni Kristo ang liwanag na yon ng ating Panginoon. Sa aklat ng Juan 1:6 hanggang 8 ang talata. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. So, kay Juan pa lamang po ay makita natin na hindi siya yung ilaw. Ang ilaw po ay si Jesus.
pero siya po ay nagpapatotoo patungkol kay Jesus. At ganun din po tayo bilang mga iniligtas, tinawag ng Panginoon, dapat nagpapatotoo po tayo kay Jesus. At alam nyo po, talaga namang inutusan tayo ng Panginoon na magpatotoo, di po ba? At yun po yung ating larawan. Tayo po ay mga saksi. Ano man yung ating nararanasan sa Panginoon, dapat na napapatotoo natin. Dapat napaparangalan natin ang Panginoong Jesus. Dapat ay patuloy nating ibinabahagi ang mga karanasan at salita ng Diyos sa mga tao na nakapaligid sa atin. Bakit? Bakit kailangan at bakit tayo tinawag na saksi? Sapagkat tunay kayo o tayo ang nakaranas eh. Tayo po yung namumuhay eh. Para kung sa gayon, kung tayo po ay magsasalita sa mga tao, sabi doon, marami ang sasampalataya sa Panginoong Jesus. Yun po yung sinabi sa talatang 7, di ba? Kaya nagpapatotoo si Juan para marami ang sumampalataya. At gayon din naman tayo bilang tagasunod, tunay na tagasunod ni Jesus. At pangalawa, sabi doon, ang mga tagasunod ni Jesus, sila ang layon ng pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, object po tayo ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sa aklat ng unang Juan 3:1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. So, ibig po sabihin, bakit ko po binasa ang talatang ito? Ipinapaunawa po na talagang sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, ganun na lang ang pag-ibig. O talagang lubos-lubos ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Kaya nga sabi, tinawag pa tayong mga anak ng Diyos. Di po ba? Mahal tayo ng Diyos. Ibig po ba sabihin, hindi mahal ng Diyos ang ibang mga tao? Alam niyo po, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Yun po yung sabi sa aklat ng Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita po natin ang pag-ibig ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Dangan nga lamang na may mga taong hindi palubos na nauunawaan ang pag-ibig na yon ng Ama sa sanlibutan. Pero salamat sa Diyos dahil tayo bilang mga tagasunod, lubos nating nararanasan ang pag-ibig ng Ama sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa aklat ng mga taga-Roma 5, talatang 5, sabi po rito, at hindi tayo binigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So, yun po yung naganap sa atin na mga sumampalataya sa Diyos. Sa labis na pag-ibig ng Diyos sa atin, ang sabi doon, ibinuhos niya sa ating mga puso ang pag-ibig niya. Kaya nga po tayong lahat na nakakaranas ng pag-ibig ng Ama, alam nyo po, tayo din yung magpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Nanawaan po ba? So, yun po yun. Kaya nga, tunay na napakahalaga natin sa Panginoon. Kasi nga, di ba, yung pag-ibig niya, ibinuhos, alam niyo po ba yung salitang ibinuhos?
na talaga namang kumbaga pinunuan tayo, hindi pinanghinayangan kahit makasalanan, kahit na mga sablay, pero ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya bilang mga tagasunod ni Kristo, sabi po sa aklat po ng Sephaniah 3:17, sa Tagalog po ay Sephanias. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo. So, makita po natin, no, di po ba? Sabi doon, nasa piling natin si Yahweh na makapangyarihan. Kaya po tayo nagtatagumpay sa mundong ito dahil nga sa Diyos na sa atin ay nagligtas, dahil sa Diyos na sa atin ay umiibig. At siya po yung nagbibigay, siya po ay nagagalak sa ating lahat. Kaya nga po yung pag-ibig niya ay ibinigay niya sa atin. At ang sabi pa po doon, yung pag-ibig na yon ng Diyos na nasa atin, yun po yung babago ng ating pagkatao tungo sa pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Kaya nga po sabi ni Pablo sa Galatia 2, talata 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So makatuwid, naranasan ni Pablo yung pag-ibig ngayon ng Diyos sa kanya. Manuan po? So, tayo man, di po ba? Nararanasan natin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Kahit kailan, hindi tayo binibigo ng Diyos sa lahat ng pag-asa o sa lahat ng mga sitwasyon ng ating buhay. Lagi niya tayong sinasaklolohan. Lagi niya tayong inaalala. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. So yun po ang larawan ng pagiging tagasunod ni Kristo. Una, sila ay mga saksi. Pangalawa, ang layon ng pag-ibig ng Diyos ay nasa ating lahat. At ikatlo, sabi po, wala na sila sa ilalim ng hatol. Basahin ko uli yung pong sa Sephaniah 3:15. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, o Hari ng Israel. Wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. So, yun po, no? Pag ikaw po ay anak ng Diyos, katulad ng Israel na bayan po ng Diyos, alam niyo po, ang sabi doon ay inalis na ng Diyos yung dapat na parusa ay ating makakamtan. Sabi pa, pinalayas na ang ating mga kaaway. Lagi po nating kasama ang Diyos, ang Hari ng Israel. No, nawaan po? No, yun po yung ating kalalagayan, yun po yung ating larawan. Kaya nga sabi, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Kaya nga po, dahil nasa panig natin ang Diyos, alam nyo po, lagi tayong tagumpay at wala po tayong hatol sa Diyos. Sa huling panahon, alam nyo po, ang Diyos naman talaga ang hahatol. Pero kapag tayo'y tunay na tagasunod ni Kristo, hindi na po tayo kasama sa hahatulan. Kung yun po ay pinamumuhay natin, kung namumuhay tayo ayon sa Espiritu, sa aklat ng Roma 8:1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So yun po yun, no?
tayo na nakipag-isa na kay Kristo, si Kristo na nagligtas sa atin, hindi na po tayo nakatalaga sa paghatol. Yun ay kung lalakad po tayo ayon sa Espiritu. Kung tatalikuran natin ang mga gawang makalaman. Yun po yun. Kaya kailangan tunay ngang tagasunod. Kasi pag hindi ka po tunay na tagasunod, syempre, di ba, yung yung pagsunod ay parang ano tawag doon? 50-50. Pag available, susunod. Pag hindi, ay stop muna. Parang ganun po yung nangyayari. Subalit, pag tunay na tagasunod tayo ni Kristo, anytime na may iutos ang Diyos, mga aral na ating napakinggan, susunod tayo. Pag sinabing itakwil ang gawa ng laman, dapat tinatakwil natin para tunay ngang hindi na talaga tayo sakop ng kaparusahang nakalaan o yung puot ng Diyos na nakalaan sa mga hindi sumasampalataya. Nawaan po ba? So, tayo po ay hindi hatulan. Wala na sa hatol ang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Sabi pa nga sa aklat ng Juan 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So eto, ang linaw-linaw na hindi na tayo hahatulan sapagkat mula dun sa dati nating buhay na patay sa harap ng Diyos, alam niyo po, nilipat na tayo sa panibagong buhay. At may nakalaan pa na Diyos, ang Diyos, na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sikapin natin mga kapatid, na tayo po ay maging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat tunay nga po, yun yung, kumbaga, yun yung tinatanaw na ng Diyos sa atin eh. Nung tayo sumampalataya kay Hesus, nung tayo po ay iniligtas niya, alam niyo po, ang papel na natin o ang larawan natin sa harapan ng Diyos, saksi. Tapos, yung pag-ibig niya nakatuon sa atin. Nakabuhos na sa atin yung pag-ibig niya. Pangatlo, ang sabi po ron, wala na tayo sa hatol. Hindi na tayo kasama sa hahatulan. Iniligtas na tayo ni Yahweh sa tiyak na kapahamakan at parusa na pwedeng sapitin ng mga hindi susunod kay Kristo. Sa awit 34:22, sabi dito, tinubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya. Walang hahatulan sa sinumang nanganganlong sa kanya. So napakatibay na garantiya sa atin ng Panginoon na sabi doon. Alam niyo po, inulit ko lang ito po yung ang Biblia na Tagalog, yung po yung salin. Sabi doon, walang hahatulan sa sinumang nanganganlong sa kanya. So, kung talagang pagpapasyahan natin na maging tagasunod ni Kristo at sa Diyos na tayo mapagpapakupkop, ang sabi po doon, walang hahatulan. At sa isa pa pong salin, wika, sa ibang salin po, nitong awit 34:22, sabi doon, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. So makita natin dito na tunay nga na talagang kailangan nating maging tunay na tagasunod upang maingatan ang ating buong pagkatao, sa gayon hindi na nga tayo mapapasama doon sa mga hahatulan ng ating Panginoon. Nanawaan po. Yun po yun. So, yun po yung ikatlo. At ang pang-apat, sabi doon, sila ang tatanggap ng kapayapaan ng Diyos. Ayan, napakasarap po. Hindi po mabibili ang kapayapaan. Pero,
Salamat sa Panginoon dahil bibigay niya sa atin ng libre ang kapayapaan. Alam niyo po, sa Panginoong Hesus lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Sabi po sa aklat ng Isayas 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. So yun po yun, no? Na tayo na nagtitiwala o nag-stand out dun sa matatag na pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, sabi doon, binibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan. Alam niyo po, yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay yung pong kapayapaan na anumang sitwasyon ng buhay, mararamdaman natin yung kapayapaan na yon. At yun ay nakalaan sa tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya nga po sabi po sa aklat ng Juan 14:27, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So, sinabi mismo ni Jesus, no, na ang kapayapaang nagmumula sa kanya ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kasi sa mundo, yung kapayapaan makakamit lang pag yung secured yung buhay, yung bang parang andyan lahat, kumpleto, yung mga pangangailangan. Pero alam nyo po, tayo na nagtitiwala sa Diyos, kahit anong sitwasyon ng buhay, payapa tayo. Kahit sabihin na natin na dumadating sa punto na medyo may kagipitan na ating nararanasan, alam niyo po, hindi tayo natitinag. Payapa pa rin tayo. Bakit? Kasi nga si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Kasi kay Jesus may tiyak tayong kapayapaan at alam natin na handang saklolo yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Naunawaan po ba natin to? Yung kapayapaan na yun, hindi kayang ibigay ng mundo ang kapayapaang ibinibigay o inilaan ng Diyos sa tunay na sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi, huwag na kayong matakot. No? Huwag na kayong mabalisa. No? Kailangan lamang ay lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Tatamasahin natin yun. Yung kapayapaan na yun naggaling sa ating Panginoon. Hindi yun makakamit dito sa mundong ito. Hindi mo yun makukuha, no? Kasi yung iba nga, 'di ba, kahit ano pang sarap, kahit ano pang ganda ng kama mo, kahit ano pang lambot ng kama mo, bakit merong nagkaka-insomnia, 'di ba? Bakit merong taong ganun? Merong taong hirap matulog, 'di ba? Ang tagal-tagal bago dapuan ng antok. Kasi nga po, ang kapayapaan ng mundo ay hindi sapat sa mga, kumbaga, sa pakiramdam. Pero ang kapayapaang mula kay Jesus, tiyak na mararanasan ng mga tunay na tagasunod ng Diyos. Sabi nga ng aklat ng Juan pa rin, diba? Aklat ng Juan talaga yung pinag-aaralan natin. Aklat ng Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, makita natin, di ba? Sabi ni Jesus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi pa, matindi, warning ni Lord sa atin. Sabi doon magdaranas tayo ng kapighatian. Pero, magkaroon tayo dapat ng kapayapaan sa pakikipag-isa kay Kristo. Naunawaan po? Kasi, andyan naman sa atin ang Diyos. Hindi naman niya tayo pababayaan. Ang kailangan lang talaga, manindigan tayo na tayo yung mga tagasunod ni Kristo at sumasampalataya sa Kanya.
Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok o sa mga karanasan sa mundong ito. Pero partida, mayroon po tayong Jesus na pumapayapa ng ating mga puso anuman ang nangyayari sa mundo. Anuman yung mga ating mga sinusuong, kung hirap man to o mga pagtitiis man, payapa po ang puso natin dahil tayo ay may Kristo sa ating puso. At ang bawat may Kristo sa puso, sabi doon, binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Kaya nga po, alam niyo po, yung sitwasyon na nung kasama nila si Jesus, dun sa nasa bangka sila, tapos may dumating na unos, si Jesus po ay natutulog lang, pero aligaga ang mga disipulo, yung mga kasama niya sa bangka. No, alam niyo po, pinapakita nung senaryo na yon na kay Jesus yung kapayapaan. Kaya nga po, laging natin sa ating isipan, kasama mo si Jesus. Bakit ka matatakot? Bakit ka mababalisa? Diba? So, yun, siguro nga, nasa proseso pa yung mga disipulo ni Jesus nung panahon na yon, diba? Dahil nga dinedemonstrate ni Jesus yung buhay na nasa kanya na dapat mangyari. Alam niyo po, doon sa pagkakataon na yon, aligaga pa ang mga alagad. Pero ipinakita ni Jesus na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kahit ang unos, kahit ang hangin, kahit ang alon, nasaway ni Jesus. Kaya nga po, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, ano man yung hinaharap natin, huwag tayong matakot. Ang kapayapaan ni Jesus ay inilaan niya sa mga tunay niyang tagasunod. Sa aklat ng Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So makita po natin, di ba sabi doon, at ang kapayapaan ng Diyos hindi kayang unawain ng mga tao yung kapayapaan na yon. Kaya nga, di ba, pag minsan may pagkakataon na kapag tayo ay sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga kasakitan, o yung may mga pinagdaraanan na tayong kapighatian, alam nyo po, di ba? Minsan, kumbaga, alam natin, payapa tayo. Kahit namatayan, di ba? Payapa po tayo. Natatanggap natin ng hindi ganong katindi yung lungkot, napapayapa yung puso natin. Kasi nga alam natin na may Jesus tayong kasama. Ngayon, itong mga tao na to, hindi nila maunawaan. Diba? Namatayan na nga, ganto-ganto pa, yung may mga sinasabi pa po sila. Kasi nga, hindi nila nararanasan yung kapayapaan na nararanasan natin. Ang sabi po ron, no, yung kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso, maging sa ating pag-iisip. Kung meron tayong kapayapaan, hindi daglian tayong malulungkot, hindi daglian tayong magagalit, hindi daglian tayong ang tawag doon, yung aligaga, yan yung mga damdamin na yan. At hindi rin tayo mag-overthink kasi nga may nag-iingat sa ating mga puso at isip. Yon ay ang ating Panginoong Jesus, yung kapayapaang mula kay Jesus. Ang ipinakita po ni Apostol Juan na atin pong tinalakay, larawan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo. Alam niyo po, makakamtan po nating lahat iyon kung itinatalaga natin ang ating mga sarili
bilang mga tunay na tagasunod. Wala pong ipinagkakait ang Diyos. Todo-todo kung siya po ay magbigay. Kaya nga sabi, kahit ka isa-isang anak ibinigay, walang itinira sa Kanya. Pero salamat sa Diyos sa mga sumampalataya, sa mga nagtalaga ng Kanyang buhay bilang tunay na tagasunod. Ano po yung sabi na kalarawan niya? Siya po ay saksi. Saksi ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ng Diyos nasa sa iyo, naibuhos na. Ang kapayapaan ay atin pong makakamit at wala ng hatol o kaparusahang nauukol sa atin sapagkat iniligtas tayo ng Panginoon. Kaya nga kapatid, pagsikapan po natin na habang hinintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, na tayo ay mamuhay bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Nais mo ba ng mapayapang buhay? Nais mo bang sumaksi para po sa Panginoon? Nais mo bang sa tuwi-tuwi na ay hindi ka naghahanap ng pag-ibig sa mga tao kundi sa Diyos? Nais mo ba na ganap na buhay, ligtas na buhay at walang hatol ang maranasan? Tanggapin po natin si Jesus, paghariin sa ating buhay at magpasyang tunay na susunod kay Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos na dakila, mabuti at makapangyarihan sa lahat. Salamat po aking Panginoon sa patuloy na pagkasangkapan mo sa akin upang ipahayag ang iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na selyuhan mo sa puso at isipan ng mga tagapakinig o mga nakinig ng Daily Manna ang mga aral na ito. Lord, salamat po na sa umagang ito, dalangin ko po na mapagpasyahan ng bawat isa na maitalaga na nila ang kanilang mga sarili sa tunay na pagsunod. Salamat, O Diyos, wala naman po imposible sa banal na spirito. Kaya mo po silang kausapin, kaya mo po silang akayin, akitin, upang maitalaga na nila ang kanilang sarili sa Panginoong Hesus. Salamat, banal na spirito, malaya ka po na mangusap sa lahat ng nakapakinig ng aral. At salamat din po na ikaw ang aabot sa lahat ng pangangailangan nila. Salamat na anumang mga impit na panalangin mayroon sa kanila, taglay sa puso, taglay sa isip, hindi man naisulat sa papel, hindi man nila nasabi sa akin, pero nababatid ng Ama sa Langit. Lord, salamat, patunayan mong Diyos kang tumutugon sa panalangin. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang Diyos na laging handang saklolo. Ikaw ang nakakabatid ng tunay nilang kalalagayan. Ama, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at patuloy na abutin ang bawat tagapakinig, ang bawat mga kapatiran. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang daily program po namin, itong Daily Manna. Pagpalain mo po ito at lalo pang lumaganap ang mga buting balita. Lord, salamat na lagyan mo po ng desire ang mga nakakapakinig na ibahagi ang live streaming na ito. Sa gayon ay patuloy ka po pong makapagligtas ng maraming kaluluwa. Salamat sa iyo, Panginoon, at alam ko po panahon ng pagliligtas at ikaw ang Diyos na kikilos sa kabuuan ng mundong ito. Lord, kahabagan mo ang mga nilikha mo, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na makaranas po sila ng kaparusahan o ng kapahamakan. Salamat, Panginoon. Ililigtas mo po sila doon sa apoy ng impyerno at dadalhin mo po sila doon sa kalangitan. Marami po salamat, Panginoon, at pagpalaan niyo rin po ang bansang Pilipinas.
Ikaw ang Diyos na patuloy na magpayaman ng bawat amin po mga resources. Sa gayon ay tumaas yung antas ng ekonomiya ng bansang ito. Salamat po Panginoon na ikaw din yung patuloy magbibigay mga hanap buhay sa mga mamamayang Pilipino. Sa gayon po sila ay hindi po kapusin para sa pangangailangan ng kanilang sambahayan. Salamat po Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapasagana, ikaw ang Diyos na nagpapayaman, ikaw ang Diyos na sumasaklolo, at ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng mabubuting bagay sa iyong mga anak at sa lahat ng tao. Marami po salamat. Pagpalain mo po kami sa umagang ito at patuloy na maluwalhati po namin na yung pangalan sa pamamagitan ng aming mga gagawin sa buong maghapon. Salamat po. Pangunahan po kami ng Santong Espiritu sa lahat ng aming gagawin at patuloy na makagawa po kami ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Salamat. Maging bukas ang aming mga mata, ang aming mga isipan doon sa nais mong ipagawa sa amin. Salamat sa iyo po ang mataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at maganda umaga sa inyo lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon at taglayin nyo sa inyong puso at isipan ang pag-ibig ng Ama at ang kapayapaang mula kay Jesus, gayon din naman ang pangunguna ng Santong Espiritu. Shalom everyone. I love you po.